Sige po, bago tayo magsimula sa Word of God, tayo munang lahat ay pumikit at tayo ay manalangin. Hallelujah, Father God. We thank you, Lord, for this day, O God, that you have made. We rejoice, O Lord God, for our salvation, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya sa buhay namin, Panginoon. And we thank you, Lord, for your presence is in this place, Lord. Your presence, Lord, is in our hearts, O God. Hallelujah, this morning. Holy Spirit, continue to talk to us, Panginoon. Ikaw ang mangusap sa aming buhay sa umaga na ito. At ang salita mo, Lord, na ihahayag sa umaga na ito, O Diyos, ay maparangalan, O God, at magbunga sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Itago niyo po ako, Lord, sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang makita, O God. Hallelujah. Ikaw ang aming makilala. Ikaw ang aming marinig sa umaga na ito, Panginoong Jesus. We thank you, Lord, for your presence. We thank you for your love, Lord, for the joy in our hearts, O God. Hallelujah. For our joy, Lord, is not dependent, Lord, sa aming sitwasyon o sa mundong ito, but our joy is dependent on you, O Lord God. You are our joy. You are our peace. You are the love of our life, O Lord God. We thank you and we bless your name. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, katulad nga po nung sinabi ni Pastor Eric, ako po ngayon ay nagsiselebrate ng 32nd birthday and nagpapasalamat ako kay Lord sa panibagong taon. Sabi ko nga, bakit ako yung magsispeak? Birthday ko Dapat di ako kinakabahan Ayan, pero glory to God kasi may hinanda si Lord na salita para sa ating lahat. And speaking of birthday, pag birthday natin, nare-remind tayo kung ilang taon na tayo nabubuhay sa mundo. Pero minsan, kailangan din po natin, napakahalaga rin po na paghandaan natin yung araw ng kamatayan. Yung preaching ko, kamatayan. Hindi naman. Kailangan po nating paghandaan yung katapusan ng buhay natin sa mundong to. Dahil ang Diyos po, nung nilikha niya tayo, nagsimula tayo nung tayo ay nabuo sa sinapupunan ng ating mga nanay. Pero yung buhay natin after here on earth ay hindi na po matatapos. Ang buhay po, yung kaluluwa natin ay walang hanggan. So ngayon, gusto ko pong ituro sa ating lahat at gusto rin pong i-impart sa atin ni Lord ang about eternity. Ito yung pag-uusapan natin. Ayan, eternity. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng eternity? Sabihin niyo nga po, eternity. Ayan. So, tignan po natin yung meaning ng eternity. Sabi po dito, ang ibig sabihin ng eternity is infinite time, duration without beginning or end. Wala daw katapusan. Wala nga rin daw simula Pero dahil tayo ay mga nilikha ng Diyos, nagsimula yung buhay natin nung nilikhain ng Diyos tayo sa sanlibutan na ito. Amen? Pero yung buhay daw natin, hindi na matatapos yung kaluluwa natin. Amen? Amen. So ngayon, pag-uusapan natin, meron pong dalawang klase ng eternity na nakahanda para sa atin. Para sa lahat ng tao actually. Una, there are two kinds of eternity for us. Ayan. Eternal life, number one. Eternal life, life with God. Amen? So sabihin nyo nga, eternal life. Then, number two, eternal death. Yan. Eternal death. Life separated from God. So, ang ibig sabihin daw po ng eternal life is life na kasama ang Diyos. Sino dito nabubuhay kasama ang Diyos? Amen. So, praise God. We are living our eternity with God. Nagsimula na yun nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus at magpapatuloy sa dulo ng buhay natin sa mundong to. Amen? Amen. So, hindi na po matatapos if we have eternal life. Then, eternal death, ito naman daw yung habang panahon na pagkamatay dahil ang buhay daw natin ay separated sa Diyos. So, i-explain po natin para malinaw sa atin kung
paano ba masasabi kung eternal life na nga ba yung isinasabuhay natin ngayon, yung nilalakaran natin ngayon, o we are spiritually dead pa rin? Amen? Handa na ba kayo malaman? So sige, pakita po natin, Kuya Dave, yung picture. Ayan. So kung makikita nyo po, nung shineran tayo ng gospel, ito po yung madalas na pinepresent, diba? Yung Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So ito po yung eternal death nung hindi pa natin kilala si Lord. Lumalakad tayo, nabubuhay tayo araw-araw physically here on earth, pero yung spirit natin patay. Kasi walang pagkakakilala sa Diyos. At nabubuhay sa kasalanan. So, ito po yung eternal life. Kung makikita nyo dyan, merong cross. Nakalagay dyan, Christ's payment. So, ang nagbigay daw ng buhay na walang hanggan sa atin ay yung ginawa ni Jesus sa cross for us. Amen? Nung binigay niya yung buhay niya sa atin on the cross. At nung inaccept natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas, at naniwala tayo na niligtas niya tayo mula sa kasalanan, tayo daw ay meron ng eternal life. Amen? Sinong may eternal life na? Amen. Pero, kung tayo daw ay nananatili dito sa sin, sa penalty of death, tayo daw ay merong eternal death. Amen. So sabi po sa Hebrews chapter 9 in verse 27, pagkatapos ng buhay natin, pag oras na mamatay, malagutan tayo ng hininga, haharap tayo sa judgment ng ating Panginoon. So may dalawa lang tayong pupuntahan, eternal life sa heaven or eternal death sa impyerno. Amen. Amen. So, question, tinanggap ba talaga natin si Jesus na ating Panginoon o tagapagligtas lang? Sino po dito yung mga nag-one-to-one na? Yung mga na-water baptized na? Di ba nag-aral tayo ng one-to-one? Sinabi doon yung pagiging Lord and Savior ni Jesus. Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba? Nung tinanggap natin siya na tagapagligtas lang, oo, ililigtas niya tayo sa kasalanan natin. Pero, wag nating kalimutan yung napakahalaga na tinanggap din natin siya as our Lord, ating Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon, siya yung nasusunod. Hindi tayo. Hindi mo tinanggap, yes Lord, I accept Pastor Eric as my Lord. Hindi, di ba? Hindi kahit sinong tao yung tinanggap natin. Hindi relihiyon, hindi organization, kundi ang ating Panginoon na si Jesucristo. Amen? Amen. At kung siya talaga ang Panginoon, may tanong si Lord. Sabi niya, why do you call me Lord, Lord? And don't do what I say. Amen? Sino tumatawag dito na Lord kay Jesus? Lahat tayo, di ba? So, our life must always be submitted to our Lord. Amen? Ang tinatanong ko kay Pastor Eric, di ba ang Spanish word ng Lord is El Señor. Di ba pag narinig natin yung Señor, siya yung masusunod, di ba? Señor, ikaw ang masusunod sa buhay ko. Amen. So ngayon, tanongin nyo rin po yung sarili nyo ngayon. Si Lord na ba yung nasusunod? Si Lord na ba talaga yung Lord sa buhay ko? Amen. Kasi kung hindi pa, gusto ko pong i-encourage kayo dahil ang buhay po natin sa mundong ito, nakita nyo parang kailan lang, di ba? Bata tayo, yung mga anak natin parang kailan lang, sanggol pa. Ngayon, malalaki na. Nakikita po natin yung mabilis na panahon ng buhay natin. Amen? Kaya gusto ko pong i-meditate natin ngayong araw, yung paghahanda natin for a greater life na nakahanda para sa atin. At yun yung ating eternal life. Amen. Dahil ayaw natin ng eternal death. Amen. So sabi po sa mga taga-Filipos, sa Philippians chapter 3, in verse 17 to 21. Ayan. Basahin natin.
Sabi dito, basahin ko po, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. So ang nagsusulat po dito para sa mga taga-Filipos si Apostol Pablo. Okay? So nang sinusulat to ni Apostol Pablo, siya po ay nasa kulungan. Sabi niya, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. So may magandang halimbawa daw na pinakita si Paul. Ano yon? Yung obedience niya kay Jesus. Tularan daw po natin yung pagsunod ni Paul kay Jesus. Amen. Amen po ba? Amen. Then pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Mga kasama natin sa church, mga leaders, nakikita natin kung paano sila sumunod sa Panginoon. Amen. So, pag-ukulan din daw natin yun ng pansin. Tingnan natin kung paano sila sumusunod kay Lord. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Mamaya malalaman natin. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinodiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Okay? So ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Hanggang dito lang daw yung pag-iisip ng mga tao na ayaw sumunod sa Diyos. Subalit, sabi mo nga, subalit. Subalit, sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Amen. Yung sinasabi dito, yung babaguhin niya yung katawan natin na mahina, gagawin niyang katawang maluwalhati, glorified body. Ito po yung eternal life in heaven with Jesus, with our God, with our Savior. Amen? So kung makikita po natin sa passage, sa liham ni Paul na ito, in this passage of Paul's letter, medyo taglish yung ating outline, makikita po natin o maa-identify natin yung dalawang klase ng citizenship. Okay? Hindi yan Pilipino o Amerikano, ha? May dalawang klase dito ng citizenship. Una, number one is citizens of this world. Diba? Yung sinabi po kanina ni Paul na kaaway ng krus ni Kristo kasi nagtuturo sila na hindi totoo yung na namatay si Lord, nag-resurrect siya. Diba? Pinapasawalang bisa nila yung ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. So kung pinapangaral nila yun, walang salvation. Diba? Kaya kaaway ng krus ni Kristo. At mga mapapahamak, Diyos, ang hilig ng katawan at ang isip ay sa mundo lang. Diyos, ibig sabihin, ang nasusunod pa rin yung gusto mo dati. Alam mo na yung mga ayaw ni Lord, pero yun pa rin yung sinusunod mo. Doon ka pa rin nagsasubmit. Amen? Yun po yung ibig sabihin ng mga citizens of this world. O sila po yung merong nakahanda na eternal death. So sabi doon, Diyos ang hilig ng katawan. Diba? Puro bisyo, puro mga sariling gusto, sariling pananaw, sariling prinsipyo, pero ayaw niyang i-align yung buhay niya sa nakasulat sa Word of God. Yun yung mga tao na hanggang mundo lang yung pag-asa. At pangalawa naman po is the citizens of heaven. Tayo yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Sabi mo, ako yun. Sabi mo naman ang may faith, sabi mo, ikaw yun.
Sabihin mo naman ang sure ka, ikaw yon. Ikaw yon. Tayo yon, di ba? So sabi dito, ang citizens of heaven, hinihintay ng may pananabik ang Panginoong Jesus. Amen. Sinong nasasabik sa pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Di ba? Hindi tayo kailangang matakot dahil tayo po ay saved by His grace. Amen. Yes, we fall short. O everyday, nagkakaroon pa rin tayo ng kasalanan na hindi sinasadya. Pero kapag sinasadya na natin, lumuhod na tayo, magrepent na tayo, at hindi ka itatakwil ng Diyos kapag nagkasala ka. Amen? So we are citizens of heaven. Ang pag-iisip daw natin, hindi lang hanggang dito, ay, pag natupad ko na lahat ng pangarap ko para sa mga anak ko, pwede na akong mamatay. Diba? Ganon lang yung hope ng ibang tao. Pag nakita ko ng asensado na yung pamilya ko, pwede na akong mamatay. Bakit? Bakit nila nasasabi yun? Kasi yung pag-iisip ng tao hanggang dito lang. Pag nag-succeed ka na dito, okay na. Tulog ka na. Hindi po ganon yung nakasulat sa Bible. Merong buhay pagkatapos ng kamatayan natin dito. Amen. It's either magigising ka na nasa langit ka o magigising ka na nasa impyerno ka. Yun po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. So, Paul wrote this encouraging letter to the Philippians while he was in prison. Grabe, no? Kung makikita nyo po, nakita ko sa YouTube yung itsura ng kulungan na yon ni Pablo sa Rome. Napakadilim. Puro, ganyan lang siya na, sementado. Tapos yung liwanag niya, may maliit lang dyan na liwanag. Doon yata hinuhulog din. Doon din yata dinadaan yung ibang prison na madadagdag. Yun lang yung liwanag. Wala siyang kasama. Pwedeng meron. Pero masaya ba? Wala ka nakikita. Walang bintana, ha? Wala pong bintana yung kulungan na yun. Pero grabe, no? Siya pa yung nag-encourage to the churches. Ilang letters yung nagawa niya doon. Bakit? Bakit kaya? Kasi yung isip niya, hindi lang hanggang pangmundo. Yung iniisip niya, may nakahanda para sa akin, ang Diyos. Higit dito sa mundong to. Amen? Amen po ba? Naniniwala ba kayo na may nakahanda para sa inyo ang Lord? Amen? Dito nag-aagawan tayo ng gold, ng silver, ng kayamanan, pinagpapatayan, pinag-aagawan, pero sa langit tinatapakan lang. Nilalakaran lang. Ganun yung nakahanda para sa atin. Amen? Ganon yung nakahanda para sa atin na naniniwala na sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen? At kaya sabik na sabik tayo, di ba? Kasi doon sabi sa Revelations, wala nang luha, wala nang pagtangis. Sa piling ni Lord, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang problema, wala nang due dates. Lahat provided na. At higit sa lahat, nandun si Lord. Siya yung pinakihihintay natin na reward, yung makita siya, yung masilayan natin siya. Sa lahat ng pagod, sa lahat ng sakit na naranasan natin dito, iniisip natin, Lord, pag nakita kita, tapos lahat. Amen? Naglo-look forward po ba tayo sa araw na yon? Amen. Amen. First day pa lang yun ng eternity. So sabi dito, his body was imprisoned, but his mind and heart were free because he firmly believed that his situation is temporary and his hope is anchored that his life is eternity with Christ. Grabe. Nakakulong siya physically, pero yung isip niya, yung puso niya, malayang-malaya. Kaya nakakapag-encourage siya, nasasabi niya, to live is Christ, to die is gain. Kayang-kaya niya mamatay para kay Kristo kasi alam niya, simula pa lang yun. Kapag namatay siya, simula pa lang yun ng lahat ng benefits ng paglilingkod niya sa Panginoon. Amen. Dito po natin i-anchor. Dito natin iasa. Lahat. Dito natin ibuhos lahat ng pag-asa natin
sa ginawa ni Jesus para sa atin at yung hinanda niyang eternal life for us. Amen? Bakit po? Gusto ko pong mag-illustrate ng kaunti kung paano ko i-compare yung buhay dito sa mundo. Ilan po yung life expectancy dito sa mundo ngayon? Life expectancy, hanggang ilang age? Sabi sa Bible, 120, no? 120 years. Mahaba, maikli? Mahaba, maikli? Maikli, di ba? Kung sa pag-iisip ng isang tao, pag dito lang sa mundo, ang haba ng buhay, di ba? 120 years. Pero kung i-compare mo siya sa eternity, maikling-maikli. Imagine nyo po wala akong kahit anong gamit. Ito na lang, yung cord ng mic. For example, ito po yung 120 years. Ito lang po yung nako-cover ng daliri ko. 120 years, mabuhay ka dito sa mundo. Ito lang, ganito lang siya kaikli. Tapos yung eternity, gaano kahaba? Kulang yan. Walang hanggan. Sabihin mo nga, walang hanggan. Nakukuha niyo po? Ganito kaikli compared sa eternity na hinanda sa atin ng Diyos. Diba? Kaya magtataka ka, bakit yung isip ng tao hanggang dito lang? Bakit pag nakuha niya na lahat ng bagay sa mundong to, kontentong-kontento na siya, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Samantalang yung haharapin niyang eternity, napakahaba. Yes, i-enjoy natin yung buhay. 50 years, 60 years, nasa atin lahat. Pero ano yung naghihintay after nun? Gaano kahaba yung walang hanggan? Pag iniisip ko nga po yung eternity, paano nangyari na walang hanggan, Lord? Hindi ko ma-imagine. Walang katapusan. Hindi yan 100, hindi yan 1,000 years, hindi yan 10,000 years. Hindi mabilang na taon yan. Hindi, sabi po di ba kanina dun sa sa meaning ng eternity, infinite time, duration without beginning or end. Ang hirap isipin, ang hirap i-comprehend ng mind natin. Gaano ba kahaba yung 10,000 years? Yung 100,000 years? 1 milyon, milyon-milyong taon, gaano kahaba yung naghihintay sa atin? Pero minsan, yung inaasam lang natin, etong kapiranggot na to. Ang hinihingi lang natin kay Lord lagi, ito lang, Lord, maging successful lang ako. Wala pong masama na maging successful tayo. Gusto ni Lord na mag-prosper tayo. Pero higit po sa prosperity ng buhay natin, mas concern si Lord sa eternal life mo. Amen? So sabi po dito sa 1 Corinthians 15, verse 19, 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Grabe. Kung hanggang dito lang sa mundong to, yung hinihintay mong sagot sa panalangin mo, magka-boyfriend ako, magka-girlfriend ako, makagraduate ako, that's good. Lahat po yun, nais din ng Panginoon. Magkaroon ng magandang bahay, negosyo, magandang trabaho, yumaman, magkasasakyan, magkaroon ng magandang pamilya. Very good. That's very good. Lahat po yung desire din ng Lord sa atin. Pero kamusta yung kaluluwa mo? Kamusta yung relasyon mo sa Panginoon? Na eternity, yung nakasalalay. Baka lahat nakuha na natin sa mundong to. Ang ganda-ganda na ng buhay natin. Nagawa na natin lahat ng pangarap natin, pero nabubulok na pala. Naghihintay na pala sa impyerno na mabulok yung kaluluwa natin. Huwag po nating hayaan. Pag sinabi ni Lord na hindi, hindi. Pag sinabi niyang oo, oo. Sumunod lang tayo sa Kanya. Amen? Imagine, iniwan po ni Lord, ni Jesus, yung heaven. Bumaba siya dito sa lupa para lang magkaroon ka ng eternal life. Wala naman siyang kasalanan pero anong ginawa sa kanya? Dinuraan, binugbog, nilagyan ng koronang tinik sa ulo. Labas na nga yung buto niya Di ba lagi po namin dinidescribe kung paano si Lord nag-sacrifice ng buhay niya. Labas na yung mga buto niya sa lalim ng hagupit sa kanya. Dahil may patalim yung latigo
na pinanglalatigo kay Jesus. Pero kahit kailan hindi siya nagkasala. Kahit kailan wala siyang ginawa ng masama. Nangaral lang siya ng totoo. Amen? Ganon din po tayo dito sa mundong to. Huwag nating ilagay dito lahat ng hopes and dreams natin. Mangarap tayo na kasama ang Diyos. Amen? Napakaikli. Napakababaw po ng pangarap natin kung hanggang dito lang. Pero, the Lord wants to bless us. Binabalance po natin na hindi naman po ibig sabihin na tayo ay panglangit, maghihirap tayo sa mundong to. Pero, kailangan mas pahalagahan lang po natin yung ating buhay for eternity. Amen? Ayan. So, babasahin ko po dito sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Ayan. So, makikita naman po natin yung dalawang eternity, dinescribe din po dito. Para makita natin. At ito po ay nangyari sa totoong buhay. Ito po ay kinuwento ni Jesus sa kanyang mga disipulo. So, lahat po ng nakasulat sa Bible, nangyari o mangyayari. Ito po ay nangyari na. Amen? So, ang kwento po dito ay yung mayaman at si Lazarus. Makikita natin dito, may dalawa silang eternity na pinuntahan. Okay? So, sabi dito, babasahin ko lang po na mabilis. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Hindi po siya pinapapasok. Pag pumapasok siya, pinapalabas siya. Gusto niya makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nakakaawa, hindi? Nakakaawa po, di ba? So, sabi dito, gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. Grabe yung sitwasyon ng mahirap ni Lazarus, no? Sabi dito, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Amen? Si Abraham po ay nasa piling ni Lord. Amen? So, namatay din ang mayaman at nilibing. May sinabi ba kung saan pumunta yung mayaman? Okay. So, sige. Tingnan po natin sa next verse. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, ayun, doon napunta yung mayaman. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus, nakasama ni Abraham. Anong sabi ng mayaman kay Abraham? Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Grabe, no? Grabe yung pakiusap niya kay Abraham kahit isang patak lang sa dila niya. Samantalang tayo dito ngayon, enjoy natin, nakakainom tayo ng tubig kahit kailan, nakakakain. Amen. Pero ito, mas higit pa doon yung dinanas niya sa hirap ni Lazarus nung nabubuhay pa si Lazarus. Kahit isang patak lang daw kasi nasa apoy siya. At yung apoy na yon, sabi sa Bible, walang hanggan. Nandun yung kaluluwa. Nakita niyo po, naalala niya, kilala niya si Abraham, kilala niya si Lazarus. Nakita niyo po, buhay na buhay pa yung isip nung mayaman na namatay. Kasi may mga nagtatanong po, di ba, pag nasa heaven na tayo, magkakakilala pa rin ba tayo? Makakaalala pa ba tayo? Yes! Actually, kahit yung hindi natin kilala, nakilala dito, pagdating sa heaven, kilala natin. Pero nakita nyo to, nakilala niya rin si Abraham. Hindi naman sila sabay na buhay ni Abraham, pero nakilala niya si Abraham. At nakilala niya si Lazarus. Amen? So may alaala, may pakiramdam po tayo. Naghihirap daw siya sa apoy. Isang patak. Grabe, no? Pero sumagot si Abraham. Sabi niya,
Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo, yung pakiusap niya daw na dadalahan siya ng isang patak na tubig ni Lazarus, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Diba? Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. At ang mga nariyan nasa impyerno, hindi rin daw makakatawid doon. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, nakipag-bargain pa siya kay Abraham, di ba? Hindi na pagbigyan eh. Hindi daw pwede, walang paraan para matulungan sila dun sa impyerno. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo. Nakikiusap siya, no? Pero nung nagbuhay pa siya, enjoy lang siya, no? Pero dito, nakikiusap siya, di ba? Papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Gusto niyang buhayin ulit si Lazarus para mangaral, para mag-warning na nasa impyerno yung kapatid niyo. Na totoo ang impyerno, yun yung request niya. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga yun. Nasa atin daw yung Bible. Nasa atin daw yung Word of God. Anong hope ng mga nandito pa, ng mga buhay pa? Yung Word of God. Amen? Pag nandun na, pwede ka pa magbasa ng Bible? Hindi na. Pwede kang mag-recite ng mga kabisado mong verse, pero wala na. Wala nang pag-asa. Sumagot ang mayaman. Hindi po sila makikinig doon. Hindi daw sila makikinig dito sa Word of God. Sa mga mangangaral. Hindi po sila makikinig doon, amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga yun. Mas marunong pa siya, no? Nagbabaka sakali siya, ganun siya kadesperado na hindi mapunta, mapahamak yung mga kapatid niya, yung mga kamag-anak niya na mapunta rin sa impyerno. Desperado siya makiusap. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila. Amen. Kung hindi daw natin to paniniwalaan, kahit yung lola mo mabuhay after 50 years, patay na, nabuhay, nangaral, tingin mo lahat ng tao maniniwala? Hindi, di ba? So ano daw yung kailangan nating paniwalaan? Ano daw yung kailangan nating sundin? Ito po yung salita ng Diyos. Nasa atin po lahat ng chances. Nasa atin lahat ng pag-asa kung saan tayo pupunta na magkaroon tayo ng eternal life. Huwag po nating sayangin. Dahil yung mga nasa impyerno, hingi sila ng hingi ng pagkakataon pero wala na. Natapos na po yung chances nung malagutan tayo ng hininga. Amen? Sabi po dito, the way to eternal life may be hard. Only if we do not allow the Holy Spirit to change us, our sinful habits, characters, and mindset. Mahirap sumunod sa Lord kung magmamatigas tayo. Sabi nga ni Pastor Mark nung nakaraan, diba, huwag ka na kasing pumalag. Pag may gustong baguhin si Lord, huwag ka nang pumalag. Huwag na tayong pumalag. Kung ano yung sinabi ni Lord sa Bible, kung ano yung nakasulat, kung ano yung conviction ng Holy Spirit, huwag mo nang gawin yan. Sundin mo na lang, huwag ka nang pumalag. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang pumalag. Yugyugin mo. Yugyugin mo. Huwag ka nang pumalag.
sa Panginoon. Amen? Gawin na natin, kilala na rin natin siya, ibigay na natin ang buo yung buhay natin. Amen? Kasi ang pinaka nakakatakot na verse na marinig natin sa dulo ng buhay natin, sabi niya, I do not know you. You who practice lawlessness. Kasi nagmamatigas tayo. Kasi wala tayong relasyon. Hindi tayo nakikipag-usap, hindi tayo nagpe-pray, hindi natin binubuklat yung Bible natin. Kaya pagdating ng panahon, sabihin ni Lord, ay, who you? Di ba? Who you po? Nakakatakot. Nakakatakot marinig sa atin. Marinig natin sa Panginoon, sino ka? Hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Amen? Amen. So sabi po sa Mateo chapter 7 in verse 13 to verse 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Listen mo na mga bata. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. So sinabi po kanina, mahirap sumunod sa una. Amen? Kasi makipot. Saan mas madaling dumaan? Sa pinto na masikip o maluwag? Maluwag, di ba? Ano mas madali? Mag-devotion sa gabi o matulog? Wow, mag-devotion ha? Ano mas madali? Mag-pray ng 1 oras o mag-browse sa social media ng 1 oras? Mag-pray ha? Sabi nyo yan ha? Sinabi nyo yan ha? Narinig ni Lord yan ha? Mas madali mag-pray, di ba? Sa una, oo, aminin natin, hindi. Sa true lang. Sa una, hindi. Bakit? Ganito po siya eh. Para kang di ba yung pinag-uusapan natin citizenship? Una, kanina, galing ka pa sa mundo. Tapos naging citizen ka ng langit. Ganito yan. Pag nag-migrate ka, Pilipino ka, 40 years, 50 years kang nasa Pilipinas, yung culture, yung mga batas sa Pilipinas, kabisado mo, alam mo lahat. Tapos, all of a sudden, nag-migrate ka sa US. Anong mafe-feel mo? Maninibago ka, di ba? Mag-a-adjust ka, di ba? Makukulture shock ka, di ba? Ay, ganito pala sila dito. Hindi pala, halimbawa, yung culture, halimbawa, napunta ka sa Pastor Vlad, na country. Ukraine. Halimbawa, sa Ukraine, ang culture daw doon pag nginitian mo yung nakasalubong mo, parang threat yun sa kanila. Dito, pag nginitian mo yung kapwa mo Pilipino, ay friendly ka. Pero pag napunta ka sa ibang culture, sa ibang bansa, yung nakasanayan mo dito, hindi pala ganun. Iba. So, ganun din po, yung pag-a-adjust natin. Galing tayo sa mundo, akala natin noon, sige, shot lang. Yosi-yosi. Nood-nood ng porn. Kupit-kupit. Nakaw-nakaw. Sugal-sugal. Okay lang. Tapos, all of a sudden, nakilala mo, na-encounter mo si Lord. Merong iba na radical yung pagbabago. Kinabukasan, hindi mo na sila makikita sa inuman, sa sugalan. Hindi na sila humawak ng sigarilyo kasi na-encounter nila si Lord. Pero may iba naman na progress yung pagsunod. And that's okay. Pero huwag mong hayaan na maging matigas ka, na wala ka talagang babaguhin. Na pag sinabi ni Lord, oops, wag na yan. Wag ka nang magsinungaling. Wag ka nang magnakaw. Wag ka nang mandaya. Huwag ka nang humawak ng baraha. Huwag ka nang humawak ng sigarilyo. Amen? Huwag mo nang pagbigyan yung isang shot. Amen? Amen? Amen. So makikita nyo, kung makikita natin, mahirap sa una. Di ba pag nag-migrate ka, maho-homesick ka pa sa mga unang years mo. Sino po dito naging OFW? Wala. So, sa mga OFW, naririnig natin yung mga stories nila kung gaano daw kalungkot, di ba? Minsan umiiyak ka, hindi ako kasama sa inuman. Hindi na ako makasama. Sa una, masakit. Sa una, masakit. Pero pag nakita nyo po, nagtuloy-tuloy kayo sa pagsunod sa Panginoon. Makikita nyo po lahat ng blessing.
Makikita nyo po unti-unti lahat ng pangako ng Diyos nangyayari sa buhay nyo. Nakikita nyo na uubos na yung mga taong galit na galit ka. Pwede kasi may mga taong galit pa rin sa atin. Pero yung buhay, yung puso mo, pagaang na ng pagaang kasi natututo ka ng magpatawad. Amen? Natututo ka ng mag-sorry sa asawa mo kapag nagkamali ka. Amen? Natututo ka ng mag-sorry sa magulang mo pag nagkamali ka. Amen? Sa kapatid mo. Amen? Meron ka ng humility. Nagbubunga po yung ating relasyon sa Panginoon. Amen. Pero hindi dahil, sabi dito, hindi dahil mahirap sumunod, magiging mahirap na din ang buhay natin sa mundong ito. Jesus came to give us abundant life. Sabi po yan sa John 10:10. Yes, may mga difficulties. Hindi po yan na pag-accept mo kay Lord ngayon, bukas milyonaryo ka na. Kasi baka pag binigay na agad sa'yo ni Lord yung 1 milyon, yung 2 milyon, yung 2-story house, yung sasakyan na hinihingi mo ngayon, baka bukas hindi mo na naman kilala si Lord. Nakalimot ka na naman kung sino yung nagpala sa'yo. Amen. Sabi po sa John chapter 10 in verse 10, dumarating ang magnanakaw o si Satanas at mga demonyo para lamang magnakaw, pumatay at manira. Pero ano sabi ni Lord? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Amen. Hindi yung eternal life, nagsimula siya nung araw na tanggapin natin si Jesus. Pero hindi ibig sabihin lahat ng benefits ng eternal life sa heaven pa natin mararanasan. Sabi po sa Matthew 6, di ba? Let your will be done on earth as it is in heaven. Ano ba sa heaven? Walang sakit, walang karamdaman, walang paghihirap, walang paghihikahos. Amen? Matitikman na po natin dito pa lang. Nung tanggapin natin si Lord, mararanasan natin yung kagalingan. Mararanasan natin yung provision. Yung bukas na langit. Para ibuhos yung pagpapala sa buhay natin. Pero, sabi dito, handa siyang ibuhos lahat ng pagpapala na para sa'yo. Pero ang tanong, handa ka na rin ba? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Diba? Minsan kasi, pray tayo ng pray. Lahat ng gusto natin, ginagawa nating genie si Lord. Pero pag ginawa natin siyang genie, kinabukasan, wala ka na naman sa church. Nalimutan mo na naman yung Diyos na nagbigay sa iyo ng pagpapala. Sabi po sa Deuteronomy chapter 8, it is He who gives us power to get wealth. Huwag po nating malilimutan yun. Nadaanan natin, hindi ko po ito sinasabi dahil maalwan yung buhay namin, kaya kaya ko thank you Lord lang, di ba? Sinasabi ko po ito dahil galing din po ako sa hirap. Amen. Amen. Galing din po kami sa wala na po, naranasan namin maputulan ng kuryente nung bata kami, nila Ate Denel, nila Kuya, yan, sila Mama. Naranasan po namin yung paghihikahos. Kaya hindi ko po ito sinasabi para dahil maayos yung, nakikita niyo po na maayos kaming nabubuhay. No, naranasan po namin lahat yun. Pero dumating ako sa point na nung papalayasin na naman kami dun sa bahay na foreclosed, sabi ko, Lord, umiiyak na ako kasi parang wala kaming permanenteng tahanan. Mula nung pinanganak ako, palipat-lipat kami, lagi kaming napapalayas. O kaya naman, magtatagal man kami pero walang kuryente. Ganon lagi yung buhay namin. Napuputulan, walang maulam, walang baon. Minsan nga nangihingi pa ako ng toothpaste doon sa kapitbahay namin dahil kaklase ko siya. Sabay kami pumapasok. Sherry, pengi naman ng toothpaste. Magpapahid siya ng toothpaste sa toothbrush ko bago ko pumasok. Kasi wala kaming toothpaste. Naranasan din po namin. Kung sino man po dito nakaranas din nun, naranasan ko rin po yan. Pero nung time na pagod na ako sa kahirapan, yun yung time na ayoko na, Lord. Tinawag na ako ni Lord Tinawag na ako ni Lord na mag-serve, na magseryoso sa Kanya, pero binabaliwala ko. So, noong time na pagod na ako, sabi ko, Lord, alisin mo lang kami sa sitwasyon na to. Magsaserve na ako sa iyo ulit.
Di ba? Minsan, pag nasa mahirap na sitwasyon tayo, Lord, last na talaga to. Ilusot mo lang ako, Lord. Hindi na ako ulit. Minsan, ganun tayo eh. Pag nasa mahirap na sitwasyon, ang dali nating mangako kay Lord. Pero pag andyan na naman yung blessing, asa na naman siya? Di ba? Nasaan ka na naman? Pag nakuha mo na yung sagot sa panalangin mo. Kaya minsan po nakikita natin, ang hirap, ang tagal nung sagot sa panalangin natin. Bakit? Kasi kamusta yung puso mo kay Lord? Mas mahalaga ba siya kaysa sa prayers mo? Kaysa sa prayer request mo? O mas mahalaga yung prayer request mo kaysa kay Lord? Kung ganun po yung kalagayan ng puso natin, hindi iaalaw ni Lord na matanggap natin agad yon kasi mapapahamak lang yung kaluluwa natin. Amen? So, higit sa lahat ng pagpapala at kasaganaan sa mundong ito, concern si Lord sa eternal destiny mo. Amen? Sabi po sa Matthew chapter 16 in verse 24, wala po dun sa... Ito, mula po sa verse 24, sabi dito ng ating Panginoon, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po dito sa verse 26, ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May ibabayad ba siya? Tanong ni Lord, may maibabayad ba siya para mabawi ang kanyang buhay? May maipapalit po ba tayo sa kaluluwa natin? Pag nasa impyerno na tayo, kahit milyon-milyon yung pera mo, Lord, sa kanila na to, ibibigay ko na sa may hirap, dalhin mo lang ako sa langit. Wala na pong pag-asa. Nandito po yung pag-asa, ngayon. Ngayon po yung pag-asa na meron tayo para sumunod kay Lord. Amen? Pero kailangan po natin ng isang matibay na desisyon. Kung hahayaan po natin na maging malaya tayo mula sa kasalanan, sa tulong ng banal na Espiritu, o magpapaalipin pa rin tayo, iisipin pa rin natin, talunan ako, hanggang dito na lang yung buhay ko, hindi yata ako, wala atang pakialam ang Diyos sa akin, sa sakit na nararamdaman ko. O kaya natin na kahit anong sitwasyon meron ka ngayon, kaya mong magtiwala sa Panginoon. Amen? Na merong nakahanda sa atin, higit dito sa mundong to. Amen? So gusto ko pong magbulay-bulay tayo ngayon. Kung ano yung laman ng puso natin. Kung ang buhay po ba natin surrendered na sa Panginoon. O tayo pa rin yung nasusunod. Sige po, inaanyayahan ko ang lahat na tayo po ay pumikit.